everyone! Welcome back to my channel and it's me again, Roslyn Barley. For today's video, ayan guys, nagawa ko na ang aking pajama set. So ayan guys, paano ko to nagawa? Paano ko tinahi sa home machine ko? So ayan guys, so this is my size, small size, and ayan, pwede to sa medium guys. Nilagyan ko siya ng allowance para, ayan, may allowance yan, para loose siya, ganyan. So of course, ang ating hemming, ayan, mayroon tayong pipe dito. So ayan, may piping. So gusto ko sana pink ilagay dito, pero mas tipid kung mayroon kang sobra nitong cloth na to. So ito yung nilagay ko dito. So ayun guys, napakaganda niya. At saka flannel to, flannel. Very soft, snuggling, and ang sarap, magaan siya. Ang ganda siyang anuhin. Napaka ano niya guys, oh. Ganda pagkatahi. At saka nasa ilalim. Ayan. O diba? Ito lang ang makikita mo. Understitch yung ginawa ko. So, nasa ilalim, malinis siya. So, isang tahi lang ang makikita mo dito. So, ayan guys. Ipapakita ko na sa inyo at ituturo ko ang aking home machine na ginamit dito. At makakabuo ka ng ganito kung ano. Ayan o. Maganda yung pagkatahi. So, dito guys. Diba? Napaka-cute ng cat. Oh. Baliktaran yung cut natin. Yung ano. So, dito. So, mayroon siyang notch dito. Ayan o, 60 siya. So, ayun guys, papakita ko na sa inyo kung paano ko to gamitin itong thread sa aking machine. So, magti-threading tayo at iti-testing natin ang machine ko. Paano? So, my machine is Singer Heavy Duty. So, kung bibili kayo ng ganito, na pwede kayong mag-umpisa at mag-practice kayo ng mag-practice. So, ganito yung gagawin natin, guys. Kukuha ko ng tela para sa ating ano. Marami naman dito eh. Hindi ko tinatapon yung mga ano ko. Ayan. Kasi pag so, clear yung gagawin natin. Wait lang ha. Kukuha tayo. Wait lang. So, ayun guys. Papakita ko sa inyo yung machine na ginagamit ko dito sa bahay. Ito yon. This is my machine. Heavy duty Singer. So, this is the ano, ito yung reverse. And then, this is kinds of stitches. Yan, kung anong gusto mo, yan, i-apply mo yan. Kung ano yung kulay, ilagay mo dito sa kulay blue, kung kulay blue yung gagamitin mo. Kung kulay pula, ilagay mo sa kulay pula. So, ngayon guys, ang gagawin natin is stitch. So, ito. Tapos, ito yung tension mo. Depende sa dito, kung gaano ka haba ng width mo. So, ganyan. Tapos, ito yung length mo guys, kung gaano din ka taas yung haba din ng ano mo, yung length ng pagtahi mo. So, dito. So, ito naman, i-adjust mo lang to. So, sa akin, ginawa ko is 4. So, adjustable siya. Ayan. Ganyan. Kung gusto mo ng maiksi, ganyan. Gusto mo ng 1, 2, 3. So, sa akin, 4. At saka 3. Diyan. Tapos, stretch yung, i-ano mo siya. Kung, lapat mo siya dyan kung saan yung number 3. Kailangan din dito. So, ganyan siya guys. And then, i-on na natin. I-on natin. Ayan, may ilaw siya. And then, guys, of course, so, magti-thread tayo. And then, mag-testing tayo dito kung paano anuhin siya. Ayan, guys. Ayan. So, ilagay natin dito ang thread, kung paano siya mag-thread. Ganyan.
ganito. So, kailangan paharap doon yung thread, hindi paharap sa'yo. So, papunta doon. So, ganyan. Tapos, wait lang. So, ganito na siya guys. Nilagay ko siya doon, dito sa ano. Tapos, ito paharap doon ha. Hindi paharap sa'yo. Para pag umikot yung thread, ganon, easy lang sa kanya. Tsaka, iikot mo lang, sundan mo lang tong ganyan. Isundan mo lang to, and then mayroon siya dito guys, guide, dito mo siya iikot, ganyan, at saka syempre itaas mo to, dito mo ilagay, maglagay ka rin dyan, ganyan, may guide naman siya matututo ka. So ganito na siya, ayan, at ilagay sa butas. Tingnan. Tapos ibaba mo lang to, i-adjust mo papunta sa'yo, okay? Turn it towards you. And then, pag i-turn mo siyang ganyan, guys, automatic na kukunin ni boyfriend, ayan, iikot yan, ang sinulid, papunta sa kanya, ayan. Ayan. And then, pag nakita mo yan, hihilain mo siya dito at magkasama na sila, guys. Ayan, magkasama na sila, oh. Ayan. O, diba? Nakita nyo yan? Dapat ganyan lang eh. Kaso lang maano. So, ganyan na guys. Then, ilagay nyo sa likod. Ilagay nyo sa likod. Ayan. At saka takpan mo na yung bobbin. And be sure ha, nakalagay siya sa higpitan. Yung tension ng bobbin. Ayan. Ganyan na siya. At pwede ka nang magtahi. So, ayan guys. Tapos, nakalagay na siya sa 4. Ang width natin is 4. And then, yung length natin is 3. So, ayan guys. Depende sa'yo kung gaano kahaba ang gusto mong gamitin. So, dito naman, ayan, 3 sa akin. So, ayan. So, try natin. Ito. Try na natin. Okay, naka-on na siya guys. I-try natin ang pagtahi. And then of course, ibaba mo yung preserve, dito. Anuhan ng preserve foot dito sa likod. Okay, ito yun. So, ibaba mo yan para mag-down ang preserve foot. Yan. Yan, ganyan. And then of course, apakan mo yung ito, apakan. Dito lang, ganyan lang. Napaka-simple lang, guys. Ayan. O, diba? Hindi ko hinawakan eh, kaya. And then, itaas mo to, or towards you, ganyan. Tas tataas. Itaas mo dito, pagkatapos nakalapag yung ganyan, itaas mo rin dito yung anuhan ng preserve foot. So, ganito na siya, guys. At saka, anuhin na. O, yan. Mayroon na tayong stitch. Mayroon na tayong stitch na nagawa. And of course, hinahawakan ko yung mayroon na tayong stitch nagawa guys. Ayan. At saka nakikita natin, ayan. Diba? So next, ang gagawin natin, pumili ka lang dito, ganun din, at ilagay natin sa zigzag. Tas 3, and then 4. So, ganito yung aking So, ito naman guys, ang tension, ang higpitan. So, it's up to you kung 3, 4, adjustable din to. Sa akin, 4. 4 yung tension ko. At saka nilagay ko lang, 4 tension ko sa higpitan. And then, dito naman sa needle position, nasa gitna. Lagi siya, nasa gitna. Pwede rin, depende sa'yo. Dito din sa may adjustable din to. Ayan sa akin sa gitna ko nilagay. So ito yung tension, higpitan, number 4. And then this is the zigzag. So gawa tayo ng zigzag kung paano gawin. And then it's same thing, ibaba yung preserve foot. Ayan, para makapagtahi tayo.
Ayan. And then is tinaas ko na yung ano. And then now we have a zigzag. See? Ganyan lang. Zigzag stitch. O, diba? Ganyan lang siya, guys. Ganyan siya ang zigzag stitch. So, ayan, guys. Ganun lang siya kasimple gawin. So, ayan. Pwede na kayong magtahi-tahi dyan. Depende kung hilig mo ba ng tahi. Depende eh. Kasi pag bumili kayo ng makina, guys, tapos hindi mo hilig magtahi, wasted lang yung pera mo sa ano, mag-invest ka na hindi naman sa'yo yung passion na yun dahil inggit ka lang, ganon. Tas gusto mo rin pero hindi mo naman love. Kasi pag nagtahi ka, guys, it's very patience na matuto kang magtahi dahil hindi mo naman alam kung paano gamitin yung machine. So, you have to learn. Ganon. So, ito guys, ito na yung tahi natin. Pinakita ko, mayroon tayong stitch, mayroon tayong zigzag. So, ganito. So, ituturo ko rin sa inyo kung ano yung techniques ng paggamit sa machine kung in case there is a trouble, yung sinulid mo, nag-umbok-umbok na sa ilalim at hindi, parang nag-ano na siya, hindi siya mataas. Kasi minsan may cause na ganyan eh, na hindi mo alam na biglaan na nag-loss yung thread, tapos nagka-trouble doon sa ilalim ng bobbin, and then you always, tanggalin mo na naman, tapos ayusin mo na naman, tapos ibalik mo. Ganon din yun ang result eh. Nagka-trouble na naman, ganon. So, balik mo at saka istadihan mo rin. So, napaka-tricky din magtahi. Hindi basta-basta lang, ang galing niya magpaano ng makina. Hindi. Kailangan mong malaman yung machine, paano mo siya gamitin, kasi hindi naman oras-oras na kung may trouble yung thread, tatawag ka ng makinarya para lang ayusin, no? So, it costs a lot of money, 'di ba? Na magbabayad ka, may konting problema, magbabayad ka. So, you have to be doctor of the machine also, kasi pag may trouble yung machine, so ikaw na lang mismo ang gagawa. Ikaw na lang mismo ang mag-aayos. Hindi, lahat na tatawagan mo yung makinarya, dito ka, punta ka dito, nasira yung machine ko, tapos magbabayad ka ng magbabayad, so, tapos wala ka pang kita, ganon. So, napakahirap yung ganon. So, kailangan mo, marunong ka rin mag-ayos sa sewing machine mo, kasi tahi ka lang ng tahi, pag may trouble, hindi mo alam. So, isa din yung ituturo ko sa inyo, guys, kung ano yung mga techniques dyan. Kasi, syempre ako, pinagdaanan ko na yan. So, kayo, mayroon na kayong makukuha na, ganun pala, yung may mga guide na kayo, kahit konting kaalaman lang, na ituturo ko sa inyo, guys, na it's not really easy kung hindi mo pa familiar yung machine, na yung mga beginners dyan na gusto ring magtahi-tahi na hindi pa familiar yung machine. So, ituturo ko sa inyo kung may trouble yung machine, kung saan mismo nagkakakos ng trouble, sa ilalim at saka taas, meron yan. So, ituturo ko sa inyo, guys. So, ayan, abangan ang aking susunod na video. So, ayan, and then I hope that meron kayong natutunan kung paano mag-threading at paano maglagay sa bobbin at magpasada ng stitch at saka zigzag stitch. So, ayun guys, thank you for watching. Abangan ang susunod kong video.